Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, magluluto naman ako ng gulay na budget friendly lang yung lahok niya na hindi ka mai-stress, char. So bumili na ako ng isang supot sa palengke, 20 pesos lang yan. At saka kumuha na ako ng pressure cooker. Diyan ko siya lulutuin para hindi hassle, hindi tayo magtatagal. Isa talaga to sa pinakamasarap na ulam para sa akin. Pero bawal to sa may mga rayuma. Saka makakatipid ka talaga kasi ang isang balot na 20 pesos, marami na ang makakakain. At pagkatapos ko siyang hugasan, tapos na. Tapusin na natin ang vlog na ito na walang kwenta. Charis! So, hinugasan ko pala siya ng 5 bisis. Tinanggal ko yung mga lumulutang dyan. Siyempre, gagamit ako ng pressure cooker para mapabilis ba ang pagpapalambot para walang hassle. Hindi tayo mag-aantay ng matagal. Alam naman natin ang gulay na yan ay matagal talaga pakuluan. So, kailangan mo muna ibabad. Yung iba nga, binababad nila 24 hours bago nila pakuluan sa umaga, bago nila lutuin. Nung nakontento na nga ako sa tubig na nilagay ko, syempre isinalang ko na kaagad para naman mapakuluan na siya kaagad at maluto ng mabilis. So magwe-wait lang ako dyan ng 15 minutes. So after 100 years, okay na, pinatay ko na yung stove at saka pinalamig ko siya saglit dahil mahirap na, baka masira ang mukha natin, mawasak, charis. Alaman naman natin na kapag pressure cooker, hindi mo siya pwedeng buksan agad-agad dahil sumasabog siya. Mag-antay ka kung kailan talaga siya lumamig. O diba, sobrang ganda ng kanyang pagkaluto, hindi talaga siya sobrang durog, saktong-sakto lang. So yan yung aking mga ingredients guys na ilalagay dyan sa gulay na yan. Syempre, hindi mawawala ang isda kapag may gulay. Yan talaga ang masarap na kapartner sa gulay. Then, nagsalang na ako dyan ng kawali. So, paiinitin ko muna yung kawali bago ako maglalagay ng kaunting mantika bago ko igigisa yung aking mga ingredients. Nung mainit na ang mantika, ginisa ko na nga yung sibuyas. So, sibuyas talaga yung inuuna ko pag nagigisa ako. So, bahala kayo kung anong gusto nyong iuna. Pwede naman ang sarili nyo. Chares! Siyempre, hinalo-halo ko muna siya bago ko ilagay yung bawang. Siyempre, ipipil muna natin yung halimuyak ng sibuyas. Diba, ang bango-bango naman talaga pag ginigisa mo yung sibuyas. Of course, isunod na natin yung ating luya. At saka halo-haloin natin. Basta magkakasama ang mga yan. Sobrang bango. Talagang maaamoy ng kapitbahay mo. Char. So, sinunod ko na nga dyan yung lemongrass. So, naglalagay talaga ako ng lemongrass. So, Bisaya. Charis. And then, inad ko na yung tomato. Isang piraso lang yan ha. Kasi nung panahon na yan, mahal ang kamatis. Nagtitipid ako dyan. Charis. Basta ang importante, may kamatis siyang kasama. Yun ang mahalaga. Dahil nga budget friendly lang tong ating gulay, maglalagay ako ng pork nor cubes. So, isang nor cubes lang ang nilalagay ko para magkalasa lang talaga siya. Nor cubes, baka naman, chari. So, inad ko na nga dyan ang gulay na yan. Igigisa ko muna siya bago ko siya lagyan ng sabaw. Sairin natin at sayang, 20 pesos din yan. Bawat butil niyan ay mahalaga, chari. So, sinuti ko muna siya dyan para magkaroon lang talaga ng lasa yung ating gulay. Anak, ang ingay mo, nagbo-voice over ako, char. Sinong relate pag nagbo-voice over, mayroong batang makulit, char. So, nag-add lang ako dyan ng kaunting tubig kasi maglalagay ako dyan ng gata pa. Nag-add na nga pala ako dyan ng salt. So, Himalayan talaga ang ginagamit ko. At saka naglagay na ako dyan ng dinurog na lupa, char. Black pepper, guys. Pero chili powder yung nakalagay sa lalagyanan. O, iba din. So, nag-add na ako dyan ng chicharon. Chicharon lang talaga yung nilalagay ko kung wala akong pambili ng karne. Kasi sobrang mahal ng karne nung panahon na to. Siyempre, nagtitipid tayo, Jai. Dapat samahan natin ang tipid-tipid din, charis. Oh, di naman halatang mahilig talaga sa tanglad, char. So, nag-add na ako dyan ng tanglad. Of course, nilagay ko na yung siling haba. Siyempre, habang nag-aantay na kumulo yung gulay, so nagpainit na ako sa maliit na pan ng mantika dahil magpiprito ako ng isda. And then, nung kumulo na yung aking gulay, tinikman ko na, tsaka nag-add ako ng patis dahil nakulangan nga ako ng alat. So, nung tinikman ko siya ulit, okay na. So, inad ko na yung alugbati. So, masarap talaga sa gulay na to may alugbati. So, para lang to sa mga mahihilig sa alugbati. Kung hindi ka mahilig sa alugbati, wag ka nang maglagay, char. Hindi mo magugustuhan, ganon.
So, inad ko na din yung gata dyan. So, binili ko lang din yan sa palengke, 20 pesos. O, diba, napakamura. May gata ka na, char. Kaysa magkudkud ka pa, guys. So, pakukuluan ko muna siya habang inaantay ko siya. Siyempre, magpiprito naman tayo ng isda. O, diba? Multitasking ang nanay. Pagsasabayin mo ang lahat para matapos ng mabilisan at para baka move ka naman sa next na gagawin mo. O, sinong relate. Then, nung kumulo na yung gulay, natunaw na yung yellow kasi frozen yung aking gata. Nilagay ko muna sa freezer, hindi ko kaagad talaga siya naluto agad, no. So inad ko na yung dahon ng ampalaya. So masarap talaga pag may dahon na ampalaya ang gulay na to. So pinapakuluan ko muna siya. Siyempre baliktarin ko muna tong isda na to, baka mapagod. So ayan na guys, luto na yung aking gulay. So ready na ang aming pagkain pang ulam. So ilalagay natin yan sa bowl para masarap. So, I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. So, simpleng ulam at saka budget friendly lang talaga. Murang-mura. Papapamura ka sa sarap. Chari, so ayan yung aking sausawan. May cucumber pa. O, diba? So, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.